Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Martha. At ako naman si Teacher Danica. Alam niyo ba kung bakit tayo nandito ngayon? Siyempre naman alam nila dahil ngayon ay ang ating lakbay-aral. Huwag niyong kakalimutan ng inyong mga baon at tubig ha, dahil marami tayong pupuntahan ngayong araw. Handa na ba kayong maglibot at matuto? Sabay-sabay nating puntahan ang unang lugar sa ating lakbay-aral. Tara! Simulan natin ang ating pagkatuto sa pamamagitan ng pagbibilang. Gusto niyo bang mamasyal sa parking lot? Tara, samahan niyo kami ni Teacher Danica. Nakakatuwa dito, hindi ba Teacher Danica? Ang daming makukulit na sasakyan na pwede nating bilangin. Tignan niyo ang paligid. Nakikita niyo ba ang mga sasakyan na nakaparada? Halina't sabay-sabay nating bilangin sila. Sabay-sabay tayo ha. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. At 10. Parang kulang. Bilangan na rin natin ang mga motor na nakaparada. Tara! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, at 20. Magaling! Nakakita na tayo ng 20 na sasakyan. Pero sandali, pagod na ba kayo? Naku, marami pa tayong lilibutin na lugar. Paano ba yan, Teacher Martha? Uuwi na ba tayo? Tanungin muna natin sila. Mga bata, gusto niyo na bang umuwi? Ano ulit yun? Mabuti naman. Ngayon, ihanda nyo ang inyong mga sarili. Dahil andito na tayo. Alam nyo ba ang tawag sa lugar na ito? Ang tawag dito ay parke. Dito ay marami tayong nakikitang mga bulaklak. Naaalala nyo ba ang mga ginawa natin kanina? Tinuruan namin kayo ng pagbibilang. Ngayon naman ay tuturo namin sa inyo ang pagdaragdag o addition. Sa tulong ng mga bulaklak na nakikita natin sa paligid. Bago yan, ano nga ba ang pagdaragdag? Ang pagdaragdag ay ang pagsasama natin ng dalawang bilang o higit pa para malaman ang kabuuan nito. Ito ang isang halimbawa. Nakikita nyo ba ang bulaklak na iyon? Gamit ang natutunan natin kanina, bilangin natin kung ilan ang mga kahel na bulaklak. 1, 2, 3. 3 kahel na bulaklak. Teka, may iba pang kulay ng bulaklak ang aming nakita. Paano ba yan? Ilan na ngayon ang kulay na bulaklak? Sige, bilangin natin ulit sila ng sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nang madagdagan ng 3 bulaklak, ito ay naging 4. Nakita nyo ba yon mga bata? Ang ginawa natin ay pandaragdag. Nagsama natin ang 3 at 1 upang malaman ang kabuuan na 4. Ayun, mukhang ang daming bumibili ng popcorn. Halika, bumili tayo. O mga bata, nakikita nyo ba kung ilang lalagyan ng popcorn ang naririto sa stall? Tara, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero, bibili tayo ng 6 na popcorn. Ilan kayang matitira sa tindera kung kukunin natin ang 6? Kung aalisin natin ang 6 mula sa 7, bibilang tayo pabalik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ibig sabihin, kung bibili tayo ng 6 na popcorn, isang popcorn na lamang ang matitira sa tindera. Ang ginawa natin ay tinatawag na pagbabawas o subtraction. Dito, binabawas ang mas maliit na bilang mula sa mas malaking bilang. Kung nahihirapan naman kayo sa pagbibilang ng pabalik, maaari niyong gawin ito ng mas madaling paraan. Una, alamin kung alin ang mas malaking bilang at alin ang mas maliit. Ikalawa, isipin ninyo sa inyong isipan ang bilang ng mas malaking grupo, parang nagdodrawing kayo ng mga popcorn sa ulo nyo. Ikatlo, mula sa imahinasyong iyon, bilangin ang mas maliit na bilang at alisin sila sa isip ninyo. Parang binubura ninyo ang ilang popcorn sa inyong imahinasyon. At panghuli, kung ano ang naiwan sa isip nyo, iyon ang sagot.
Tama ka dyan, Teacher Martha. Pero sandali, parang gutom pa rin ang mga bata. Hindi ata sapat ang popcorn para sa atin. Oo nga, Teacher Danica. Hali kayo, maghanap pa tayo ng ibang stall ng pagkain. Mga bata, naaamoy ninyo ba yon? Ayun, may nagtitinda ng corn dog. Wow! May 10 corn dog na bagong luto. Kung bibili ulit tayo ng 6, ilan kayang matitira sa tindera? Gamitin natin ang natutunan nating paraan. Una, alamin natin kung alin ang mas malaki, 10 o 6. Tama, 10. Isipin ninyo na may 10 corn dog sa harap ninyo. Parang nagdodrawing kayo sa inyong isipan. Ngayon, mula sa 10, bilangin at alisin sa isip ninyo ang 6 na corn dog. Para lang kayong nagbubura ng 6 sa inyong imahinasyon. Kapag naalis na ang 6, ilan ang naiwan sa isip ninyo? Tama, 4 na corn dog ang natira. Iyon ang sagot. Ngayon, mga bata, nauuhaw na ba kayo? Halika, bumili tayo ng inumin. Tingnan nyo ang mga bote ng juice dito sa stall. May 20 bote ng juice sa mesa. Kung bibili tayo ng 6 na bote ng juice, ilan kaya ang matitira? Para naman sa pagbabawas ng mas malalaking numero tulad ng higit sa 10, ganun pa rin ang paraan na gagamitin natin. Mas matagal lang ng kaunti ang proseso dahil mas marami ang iisipin nating bilang. Pero alam kong kayang-kaya nun yan. Gamitin natin ang ating imahinasyon. Una, isipin natin ang isang malaking grupo ng 20 bote. Ikalawa, sa isipan ninyo, alisin o burahin ang 6 sa mga boteng iyon. Ikatlo, tignan kung ilan ang naiiwan sa inyong imahinasyon. Bilangin natin kung ilan ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mahusay! 14 na lamang ang natitira pagkatapos nitong bilhin ang 6. Kaya nakita ninyo, kahit mas malaki ang bilang, pareho pa rin ang paraan ng pagbabawas. Isipin ang malaking grupo, alisin ang maliit na grupo, at kung anong natira, iyon ang sagot. Naku, Teacher Danica, hapon na pala. Oras na para bumalik tayo sa bus. Hala, oo nga. Mga bata, nabusog na ba kayo? Mabuti, dahil dito na nagtatapos ang ating lakbay-aral. Ayos lang ba ang lahat? Kung oo, maghanda kayo dahil tayo ay uuwi na. Pero bago tayo magpaalam, balikan muna natin ang ating mga natutunan ngayong araw. Kanina, nagbilang tayo ng mga bagay sa paligid, mga kotse, bulaklak at kung ano-ano pa. Kaya na natin bumilang mula 1 hanggang 20. At syempre, nagdagdag at nagbawas din tayo ng mga bilang. Ang gagaling nyo talaga! Sana natutuwa kayo sa ating pag-aaral kasama kami ni Teacher Martha. Hanggang sa susunod nating pamamasyal, mga bata. Paalam! Ingat kayo!